Ngayong gabi na po kasing napag-usapan namin nila Aling Glenda. Ang gusto ko po talaga yung magkaroon ng totoong pamilya. At ngayon meron na po akong pruweba. Ayan tayo ng preno! Lolo, may nakaipit mo sa paa ko. Ano sukat po? Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Masasagip din tayo dito. Ano bang pangalan mo? Anak Karenina po. Berta, ikaw pa napapasok sa kanila? Bakit naman po hindi? Anak po ako ni Mami Maggie. Anak Karenina po ang ipinangalan ni Maggie sa baby niya. At si Karen po yun. It's my Maggie. Ikaw, anak ni Maggie. Ngayon ko lang nalaman nagkaanak pala ako. Nawala kasi yung alaala ko eh. Ay, wala din ako sa nanay ko. Kaya lang po baka hindi ko na siya makita. Ana? Ana, gising ka! Gumising ka, Ana! Kapag kailangan niyo po kami, ma'am, tawag na lang po kayo sa amin. Maraming salamat sa pagbalik niyo sa akin kay Karen, ha? At sa impormasyon na binigay niyo to kay Maggie. Sana nga po mahanap niyo na po si Maggie para maliwanag na po lahat. Yan din ang pinagdadasal ko araw-araw. At lahat ginagawa namin para mangyari yun. Sige po, ma'am, mauna na po kami. Salamat po. Salamat, ha? Salamat din po. Karen, mauna na kami. Ingat ka. Ma, what are you doing? Aalis na tayo sa bahay na to. Yun ang sabi ng lola mo, di ba? Ha? So, gano'n na lang yun? Magpapatalo na lang tayo? Carla, hindi naman pag umalis tayo, ibig sabihin magpapatalo tayo. Humanda sila sa pagbabalik natin. Humanda sila sa pagganti ko. Eh, paano si Kuya? Si Daddy? Well, they know where to find us. Sila nang bahala mamili kung tayo o yung mga anak Karenina niya. Biriin mo. Malaki ang posibilidad na anak ka ni Maggie. Ako, Lola, sana nga po. Pinagdadasal ko din na sana totoo na. Na ako na nga po talaga. Gusto ko na po kasi maging parte ng isang pamilya. Lalo ng pamilya niyo. It's nice to hear, Karen. Alam mo, dalawan natin ang lola Sernan mo. Ang tagal ka na niyang hindi nakikita. And I'm sure matutuwa yun pag nalaman niyang posibleng anak ka ni Maggie. Ana! 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 Ano po? Ana! Ano po, paunahin niyo po siya. Nawalan po siya ng malay. Sige po, kami na po ang bahala sa kanya. Si Ana! 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 Ana, huwag ka mag-alala. 3, 1. Nandito lang ako, Ana. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan, Ana. Leo, pasensya ka na. Hindi ka na pwede sumama dito. Kung gusto mo, sumunod ka na lang sa ospital sa Karatig Bayan. Ano yung kaibigan ko? Pasensya ka na. Nag-improve na siya ng konti after his second stroke. Pag nagigising lang siya, umuungol siya para bang meron siyang gustong sabihin. Lolo. Lolo, na-miss ko po kayo. Sorry nga po pala. Dun sa nangyari nung huli namin kayong binantayan ni Ana. Hindi naman po namin sinasadya eh. Karen, don't say that. Wala kayong kasalanan ni Ana. Pero Lola, tumawag po ako sa inyo. Nakausap ko kayo sa telepono. Galit na galit po kayo sa amin noon.
No, of course not. That wasn't me. Hindi ko kayang gawin yun sa inyo. Unahin ko yung cellphone ko. Tumawag ka. Wala ho. Wala akong tumawag. Si Ruth. Siya ang kasama ko nun sa kwarto. I can't believe na kaya niya kayong palayasin ng basta ganun na lang. Lola, matagal na pong galit sa amin si Ma'am Ruth. Hindi lang po namin siya pinapatulan kasi ayaw na namin lumaki yung gulo. Akala po kasi namin totoo eh. Kasi dati halos lahat sinisisi kami. Pati po si Nina. Kaya hindi na po namin inisip bumalik ni Ana. Karen, tatandaan mo to, ha? We are family. Kahit hindi kayo Monteklaro, pamilya tayo. Teka muna, I just remembered. Ba't di mo kasama si Ana? Asan na siya? Nung nagkahiwalay po kami, alam na po ni Ana kung nasan yung tunay niyang ina. Baka po ngayon magkasama na sila. Kilala na si Ana ang tunay niyang ina? Ang ibig sabihin nun, hindi ko na siya makikita. Lola, huwag na po kayong malungkot. Ito naman po ako eh. May aksidente pala. Kaya pala traffic eh. Ginabi na nga tayo. O, sandali. Titingnan ko. Baka makatulong tayo. Teka, si Dindo yun ah. Dindo! Naaalala mo ako? Ako yung kaibigan ni Ana nung dinalaw niya yung nanay niya. Nagkakilala tayo noon. Anong nangyari dito? Nasaan si Ana? Naipit si Ana sa isang aksidente. Hindi ko po alam kung gaano kalala eh. Tapos po dinala po siya sa ospital sa Karatig Bayan. O, tara, tara. Sakay na ka sa kotse. Dito, sumama ka na sa amin. Tara, punta natin si Ana. Gising na po siya, Lola. Sir Man? Karen, kailangan ko kayong mabalaan. Nanganganib kayong lahat kay Ruth. Lola, hindi ko po siya maintindihan. Pasulatin po kaya natin siya. Hindi niya kaya eh. Sinubukan na namin yun. Subukan po natin ulit. Sige. Lola, sulat po tayo ah. Sir Nan, may masakit pa sa'yo, ha? Lola, sulat tayo ah. Subok tayo ulit. Ayan. Ayan. Dahan-dahan lang po ah. Kaya niyo po yan, Lola. Kailangan magawa ko ito. Kailangan ko silang mabalaan. Ang sabi ng doktor, nasugatan ka daw pero hindi ka naman nabalian. Yung sa paa mo, sprain lang daw yan. Thank God. You're clear to go na daw. Sobrang nag-alala kami sa'yo, Ana. Lily, nasabi mo na ba sa kanila? Hindi pa eh. Naisip ko kasi na ikaw dapat ang magsabi. Nasabi ang ano. Nakapagsulat na po siya.
Ruth, bad? Oo, masama siya. Kasalanan niya ito. Masama si Ruth. Ipapahamak niya tayong lahat. Ano yung gusto mong sabihin? Yung bag ko, naiwan ko yata sa jeep. Hindi, ito. Nadala ko. O si Maggie to? Saan mo nakuha yun? Doon po sa babaeng kasama ni Mami Maggie dyan sa picture. Sa kanya ko po nakuha yan. Siya po yung nagpaampun sa akin. Sa kanya po ako binigay ni Mami Maggie. Binigay ka ni Tita Maggie? So, ibig sabihin, Ang sabi niya, si Mami Maggie daw po yung totoo kong nanay. Baka po narinig niya na pinalayas kami ni Ma'am Ruth noon, kaya niya po naisulat yan. Hindi lang yun. Marami pa siyang kasalanan. Hindi, Karen. Parang meron siyang iba pang gusto sabihin eh. Marami pa siyang ginawang mas malala. Lolo, ganito na lang po Tatanungin ko po kayo. Tapos pumikit kayo ng isa kung oo. 2 beses kung hindi. Naiintindihan niyo po ba ako? Ang ibig sabihin po ba nung sinulat niyo? Kaya po masama si Ma'am Ruth dahil pinalayas kami ni Ana? Sir Nan, meron bang kasamaan na ginawa si Ruth? Sir Nan, sabihin mo sa akin, may kinalaman ba si Ruth kay Angel? May kinalaman ba siya sa nangyari sa inyo ni Angel? It's okay. Hindi, imposible yun. Hindi ka pwede maging anak ni Maggie kasi si Nina yung anak ni Maggie. Dad, anak mo si Nina. Pero hindi natin alam kung anak siya ni Tita Maggie. So sinasabi mo, iba pa yung nanay ko? No, si Maggie yung mami mo. Pero hindi po yung sinabi po ng babaeng nakilala po namin ni Ana. Hindi naman natin kilala yun eh. Paano natin masisiguro na nagsabi siya ng totoo? Kaibigan po siya ni Mami Maggie. Hinanap niya po ako para malaman ko yung totoo. Wala po siyang dahilan para magsinungaling. Nakilala ko rin po siya. Hindi naman po siya mukhang manloloko eh. Oo, pero hindi naman natin siya talaga kilala eh. Kaya makakasiguro kung nagsabi nga siya ng totoo. In the same way, hindi rin natin alam kung nagsisinungaling siya. Maggie! Hello po! Oh, mabuti bumalik na prinsesa ko Siyempre, hindi po masaya kapag wala kayo, pag nagbabakasyon. mabuti, nandito ka na. May makakausap na ako. Itong mami mo, hindi ko makausap dahil ayaw mabitawan yung librong binabasa eh. Sos? Ano po ba yung binabasa niyo, Ma? Ay, yung paborito ko. Anak Karenina. Ana Karenina. Huh? Miss,
May kasama ako noon na aksidente. Ang pangalan niya, Ana. Ana Karenina. Nasaan ba siya ngayon? Ana Karenina. Nandiyan po sa kabilang ward. Ganun ba? Tulungan mo ako. Sandali lang po. Dahan-dahan lang po. Ana? 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 Ay, excuse me po. Nakita niyo po ba si Ana? Yung babaeng bata na teenager, mahaba yung buhok? Yung pasyente dito, wala na. Anong wala na po? Ibig ko pong sabihin, wala na. Na-clear na po siya at sinundo na po ng mga kamag-anak. Ganun po ba? Oh my God, Ana! Karen! Uy, saan ka ba nang galing? At anong nangyari sa'yo? Ha? Lola, napasama lang po ako sa isang aksidente. Pero okay na po ako. Ana, kamusta yung pagkikita niya ng nanay mo? You don't know? Karen, kakilala lang ng nanay ko yung nakausap ko. At ang sabi niya sa akin, si Mami Maggie daw po yung nanay ko. Yun din ang sabi ni Karen. Si Maggie ang ina niya. What? Sandali, imposible yun kasi isa lang yung naging anak ni Maggie. So, isa lang yung pwede maging apo ni Auntie. Buti na lang nakita ko sa balita yung aksidente. Sobra akong nag-aalala kaya pinuntahan kita agad. Buti na lang nakita na kita. Alice, okay ka lang ba? May nakasama kasi akong batang babae sa aksidente. Ana Karenina din ang pangalan niya. Ano? Ana Karenina na naman? Ano ba yan? Bakit pa parang minumulto ka ng pangalan na yan? Parang palagi kang sinusundan. Oo nga eh. Kahit sa panaginip ko, napanaginipan ko kagabi. Ang alin? Ana Karenina. Yung libro. Saka, binabasa siya ng isang babaeng tinatawag kong mommy, yung Ana Karenina. Teka, may tinatawag ka na ibang mommy? This is weird. Umalis lang kayong dalawa tapos pagbalik niyo, nagkiklaim na kayo pareho na kayo yung anak ni Mommy Maggie. Anong pinapalabas mo? Nananaloko ako. At nagsisinungaling ako. Hindi na nagsasabi ako ng totoo. Yun yung sinabi ni Aling Glenda. Lola, binigyan niya pa nga po sa akin yan eh. Ito rin ang binigay ni Rochelle na litrato sa akin kagabi. Tapos nakita ko yung daddy ko. Pero iba yung tsura niya. Sandali. Di ba nanay at tatay ang tawag mo sa mga magulang mo? Oo nga eh. Kaya nga ako nagtataka. Alice, hindi kaya memory mo dati yung napapanaginipan mo? Anong ibig mong sabihin? Na hindi ko totoong mga magulang sila inay at itay? Malay ko, hindi ko alam. Sila nilang tanongin mo kasi, bakit ba ako tinatanong mo, Alice? And why should we believe these people? Sino ba sila? Nina, kaibigan ni Aling Glenda si Mami Maggie. At kaibigan din ni Maggie, yung Rochelle. Okay, so who's telling the truth? I don't know. Ang mabuti papatawag natin si Glenda at si Rochelle, ipagharap natin para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Naguguluhan ako, Karen. Bakit pareho nilang sinasabi na anak tayo ni Mami Maggie? Isa lang ibig sabihin nun, Ana. Isa sa kanila nagsisinungaling. At isa sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Ang tanong lang,
Sino? Basta kung sakaling ikaw ang totoong anak ni Mami Maggie, okay lang naman sa akin yun. Matatanggap ko. Sa akin na rin naman, Karen. Kung sakaling ikaw, okay lang din. Basta, Karen, ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo. Kapatid na ang turing ko sa'yo, kaya hindi na magbabago yan. Karen, Ana, nakausap ko na si Glenda at payag silang magharap-harap para malaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo. Alam mo, text kami ng text sa'yo kagabi. Alalang-alala kami nung hindi ka sumagot. Buti na lang, kinonta kami ni Abby. Sinabi ko anong nangyari. Nay, nawala ko po kasi yung cellphone ko dun sa jeepney. Sorry po talaga. Dapat kasi anak, diretso na nung uwi. Hindi yung kung ano pang birthday yung inaatinan mo. Kumusta na ilagay mo? May masama bang nangyari sa'yo, anak? Tay, ayos lang po ako. Konting sugat lang po sa kagalos. Sabi po ng mga doktor, pwede na daw po ako umuwi. Ay, mabuti naman kung gano'n. Ay, salamat na lang. Ay, teka! May dala akong damit dito at magpalit ka ng damit mo para makauwi na tayo. Halika. Halika, tulungan kita magkatayo. Ay, tay, sandali lang sige po. Ha? Bakit, anak? Paano? Ano yan, anak? Nay, meron po ba tayong ibang kakilala na tinatawag ko pong mommy at daddy? Bakit mo tinatanong? Kasi po, yung panaginip ko po kasi, meron po akong tinatawag doon na mommy at daddy. Alice, kami ang mga magulang mo. Nanaginip ka lang kung ano pumapasok sa isipan mo. Sorry po, tay. Masama yata ang pagkakaumpong nito eh. Tsaka, mabuti pa yung pagpalit ka ng damit na makauwi na tayo. Ha? Halika. Tulungan mo itong anak mo. Halika, dahan-dahan ka. Ba't lalabas ko itong damit niya rin sa bag? Ay, dahan, anak. Okay, sige. Salamat, Abel, Auntie, kausap ko yung investigador. Pinapadoble ko yung effort sa paghahanap kay Maggie kasi tingin ko siya lang talaga yung solusyon sa lahat ng ito eh. Tsaka, pinaimbestigahan ko na rin yung kay Ana at kay Karen kasi sinasabi na si Maggie daw yung nanay nila eh. never mind. Ako nang bahala doon. Meron akong mas importanteng pagagawa sa'yo. Ano yan, Auntie? It's Ruth. Nagkausap na nga ako kami. Kausap niyo daw si Carla tapos sinagot kayo. Di baliw, kahit di pa kami ayos, kakausapin ko sila. That's not my issue with her, Abel. Nakausap ko ang Uncle Fernando. Nakakapagsalita na ho si Uncle. No. Pero somehow, we were able to communicate with him. Kami ni Karen. Abel, huwag ka sanang mabibigla. Pero sabi ng Uncle Fernando, merong nagawang malaking kasalanan si Ruth. Isang bagay na hindi ko akalain na kayang gawin ng asawa mo. Umamin na nga kayong dalawa. Umamin na kayo na scheme nilang ang lahat ng to. Ha? Kami, bakit naman kami gagawa ng kwento? Bakit? Para agawin ng pamilya ko. Nina, hindi namin intensyon yun. Nagsasabi lang kami ng totoo. At pwede ba? Hindi naman to contest eh. Lahat tayo gusto malaman ang resulta. At isa pa, hindi naman porket ikaw na yung anak ni Tito Abel, automatic ikaw na yung anak rin ng hinahanap nila. So pinapalabas mo may iba pang babae ang daddy ko? Posible. Pwede ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Bakit? Ana, lahat posible. Malay natin.
Baka maling akala lang ni Tito Abel na si Mami Maggie talaga yung nabuntis niya. At isa sa atin talaga yung Monteclarong hinahanap nila. Kaya nga natin naalamin yung totoo, di ba? Ako ang tunay na Ana Karenina Monteclaro. Yun ang totoo at hindi niyo na mababawi yun. Si Auntie mismo nagpapunta sa akin dito para alamin kung may kinalaman ka sa aksidente ni Uncle at kung may kinalaman ka kay Angel. Sige! Go ahead! Isisi niyo na lahat sa akin, pati ang pagbaha sa Maynila. Go! Hindi naman kami ang naninisi, si Uncle mismo. Si Uncle? Eh bakit ka nagkakaganyan? Wala. Saan ka pa ba magtatago? Alam mo, Karen, ayokong ikaw yung tunay na apo. Dahil gusto kita. Kaya ito, nagpa-practice akong umiwas sa'yo. Glenda? Ikaw ba yan? Tinatawag ko kayong dalawa para magkaharap kayo. Gusto kong malaman ng totoo kung sino ba talaga ang anak ni Maggie, si Karen o si Ana. Si Karen ho. Kailangan ng manahimik ni Uncle. Tapusin mo na yan. Ginagawa mo dito? Sino nagpadala sa inyo? Umangin ka! Hello? Nagawa mo na ba? Tapos na ba? Kapit na! Peter, ano nangyayari dyan? Ruth? Sino to? Ruth!